Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 1 hanggang 8. So ano po naghihintay sa inyo para sa unang linggo ng Marso. So we'll see. But first, inhale. Oops. And then and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the King of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Strength card. In the area of what you need, meron po kayong the Two of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Four of Wands. Lovely. In your near future, meron po kayong the Five of Cups. In your challenge, meron po kayong the Justice card. Sa fortune, meron po kayong the Queen of Cups. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Hermit card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga Capricorn, thank you po muna sa lahat po ng mga donations ninyo at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking suporta rin po yan. Kaya keep on liking, keep on commenting sa bawat upload natin para po sa inyo. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Two of Cups. Okay, Capricorn? Sabi dito, ngayong linggong ito, panahon to for you to communicate. Makipag-usap ka daw, whether sa boss mo to, sa kapatid, sa kaibigan, sa katrabaho, o sa lover mo. Sinasabihan ka dito na makipag-usap ka para maliwanagan ka na daw sa mga dapat mong gawin. Panahon na daw to for you to reach out. Parang ikaw na daw ang kumausap, ikaw na daw ang lumapit, para maplansya yung mga dapat maplansya. Kung ito man ay negotiation, agreement, or kontrata, o kaya meron kang interview, baka ganyan. So make sure na yung ilalatag mo na impormasyon ay napag-isipan mong mabuti, napaghandaan mo, para maintindihan ka nung kabilang kampo. Okay? Sabi dito, lamang ang preparado. Lamang ang may alam, ika nga. So, whatever you're trying to do this time, na involve yung ibang tao. Halimbawa, meron kang binibentang property o meron kang binibili sa isang kliyente, halimbawa. So, panahon to para magkapalagayan ng loob, para magkaunawaan, at makuha mo talaga yung pabor or outcome na gusto mo. Okay? Lahat ng bagay pwede mong daanin sa matinong pag-uusap. Okay? Good for all of you. So, partneran natin to ng card of the week. Meron kang connection. Yes. Stay connected with others, nature, and the universe. Sabi ko nga kanina, yung mga connection mo, yung mga tao sa paligid mo na talagang nakakonekta sa'yo, pahalagahan mo yan. Relationships, kapatid, relationship mo sa yung kliyente, or sa trabaho, the more connected you are, the better. Makakatulong yan sa'yo sa pangarap mo, sa goals mo, sa kaligayahan mo, no? So, wag mo daw hayaang mag-sever or maputol or masira yung mga ugnayan. Pag kailangan pag-usapan, pag-usapan. Ganon din, pag halimbawa, sa trabaho, kung meron kang kontrata, negotiation, ganyan, your connection with them ay makakatulong. Okay? Especially in your core energy, meron kang the King of Wands. Alam mo, si King of Wands, sinasabi dito, Capricorn, na kung meron kang goal or meron kang pangarap ngayon, kapitan mo daw yan. Maging mas matapang ka na ilaban siya or ipanalo siya. Sabi ng yung spirit guides, kung lagi ka daw makikinig sa kritisismo ng ibang tao, sa pandadown nila, walang mangyayari. So ngayon, maging mas matapang ka, mas maging go-getter ka this time. Huwag ka nang mag-isip pa tungkol sa mga panghuhusga ng ibang tao. Dapat hindi daw yun maging balakid sa'yo eh. Especially sa mga pangarap mo. You are able to create something eh. Meron kang balak buuin, lagpasan, gawin eh. Pero laging naaantala dahil sa mga takot or insecurity or mga pagdadalawang isip. Ngayon, pinapayuhan ka na palakasin mo ang loob mo para ilaban ito, para makuha mo ito. Kasi wala daw mangyayari kung puro katakot. Okay? Clarify natin. The
King of Wands being clarified by. Alam mo, nakita ko rin dito na maaaring boss mo to eh. Or higher person na medyo, alam mo yun, matigas ang ulo or palaban or very, very fiery ang energy. Parang kailangan daw talagang pag-usapan. Kausapin mo para magets niya yung point mo or magets din niya yung pinanggagalingan mo and then ganun din siya para magkaroon kayo ng mutual agreement about something. Okay? Oops. Napakaraming tumilapon pero ito ang nakatihaya. Kunin natin the Nine of Pentacles. Sabi ng yung spirit guides this time, Capricorn, if you are really aiming for, financial freedom, financial independence, makabuo na ng sariling pera, makabangon sa sariling paa, panahon talaga to for you to really fight for that dream. Sabi, ikaw lang naman daw kasi nakakaunawa sa talagang gusto mong mangyari, di ba? Kaya dapat ikaw mismo sa sarili mo, ilalaban mo ito. Kasi ikaw talaga yung totoong nakakaintindi sa pinaglalaban mo eh. Alam mo kung ano yung bunga nito eh at kung ano yung kaligayahan na kaya niyang ibigay sa dulo nito. Kaya you need to really fight for this because kitang-kita ko dito na kaya mo na. Magagawa mo na. Kung ito man ay planong magnegosyo para magkaroon ng sariling pera o planong mag-abroad para makaipon ng malaki, kailangan may tapang ka para gawin yan. At makipag-usap ka sa right people para ito'y maganap. Okay? So, Capricorn, tanungin kita ngayon, ano ba tong plano mong to? Nabalak mong to pa rin ngayon para magkaroon ka ng masaganang buhay forward. Comment down below, i-claim na natin yan na maganap yung plano na yan sa comment section natin. It will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Strength card. Sabi dito, magpakatatag ka, magpakatibay ka. Huwag kang uurong, huwag kang susuko, huwag kang bibitaw bigla porke nasaktan, porke nahirapan, porke napagod, no? Keep that faith alive. Keep that fighting spirit alive. Tingnan mo siya, hawak-hawak niya sa bibig yung lion. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang kontrolin yung sitwasyon at ipanalo yung problema. So, ganun ka din. You can win any problem basta matibay ka lang, matatag ka. At itawid mo siya hanggang dulo. Okay? Because the universe is really supporting you this time. Your higher self is giving you a gift na sabi niya, huy, sarili ko sa lupa, gawin mo to, ito yung para sa'yo. Kaya kahit mahirap yan at kahit nakakapagod, ilaban mo. Kasi yan talaga yung direksyon na gustong ipatawid sa'yo ng yung spirit guides. Okay? Clarify natin. So how are you today, Capricorn? Ano po ang birthday ninyo? December Capricorn ka ba o January Capricorn? Comment down below. Strength card is being clarified by the Queen of Swords. Yes. Ngayon, dapat malinaw sa isip mo yung mga bagay na handa mong panindigan, handa mong aksyonan, handa mong angkinin, at ilalaban mo siya hanggang sa maipanalo mo. Kitang-kita ko rito na kapag secured ka na ay, akin to, kukunin ko to, I will do whatever it takes, maipanalo ko lang yan. Kapag meron kang kasiguraduhan sa puso mo na ganun, titibayan mo eh. Lalaksan mo ang loob mo eh. Kasi alam mong kaya mong abutin, alam mong kaya mong kunin. So, sabi dito, paliwanagin natin ang ating isip sa mga ilalaban natin. Kailangan clear sa mind mo ito. Kung ano yung mga dapat mong isakripisyo, dapat mong bitawan, dapat mong itrabaho para makuha siya. Kasi kung malabo sa isip mo yan, maliligaw ka ng landas eh, maliligaw ka ng action eh. Pero kung sure na sure ka on what you want, alam mo kung ano yung dapat mong pagtiisan at dapat mong ilaban. Okay? Very important yan para sa'yo. In the area of what you need, meron kang the Two of Swords. Meron ka pala ditong 2-2. So talagang aligned na aligned ka sa higher self mo. Sa pinapagawa sa iyo ng langit, ginagawa mo sa lupa. So you're really on the right path, you're on the right direction. Kaya okay ka. Okay? So, Two of Swords, dito sinasabi, panahon na for you to decide. No? Mag-decide ka na daw sa isang bagay na talaga namang nahihirapan ka na eh or umaantala sa progreso ng buhay mo. If you really want to grow and move forward, kailangan daw matapang ka ngayon na mag-decide about something. Alam ko, dalawang magkaibang bagay yan. Siguro ngayon para matulungan kang mag-decide, ilista mo yung pros and cons at disadvantages and disadvantages ng magkaibang bagay na yan para makita mo talaga kung saan ka swak.
Okay? At doon daw liliwanag ang isip mo kasi magkakaroon ka ng process of elimination na parang, ay, hindi ako pwede dito kasi bawal pala dyan ang aso. Ay, dito pwede pala ako kasi okay ang pets. Ah, dito pala okay ako kasi mataas ang sweldo. Ay, much better dito kasi mas malapit sa bahay. So, nakikita mo kung ano yung posibilidad na para sa'yo para maging madali ang pagde-decide. Okay? Ngayon, unang-unang dapat gawin, maupo at saka harapin na yung issue. Doon mo daw simulan para maplansya mo na siya at malatag mo kung ano ba yung dapat kong piliin. Okay? Two of Swords is being clarified by you have, oops, the Strength card in reverse. Takot ka daw eh. Takot kang harapin yung issue. Parang imbes na harapin, imbes na talakayin, imbes na upuan, ay lahi ka daw umiiwas. Sabi mo, ayoko, hindi ko kaya, nakakatakot. Saka mo na ako tanungin, o kaya pag tinatanong ka, nagagalit ka kaagad. Sabi dito, kung takot ka laging mag-decide, walang mangyayari. Kung takot kang harapin siya, habang buhay ka dyan. So sabi dito, harness that energy, harness that uh, tapang na harapin bawat bagay na dapat mong mamili na. Okay? Kasi nakita ko dito, takot ka lang humakbang eh. Takot ka lang siguro sa responsibility or kaakibat na action nito. Pero kung may kahandaan ka na buksan ang sarili mo for the future, lalakas ang loob mo na harapin na yan. Okay? Especially kung marami nangungulit sa'yo at pinipressure kang mag-decide. Kung ganon, sabi dito, ay magbakasyon ka muna or um, bigyan mo muna ng gap yung issue para makapag-isip ka ng tama. Alam ko, ramdam ko na ito na yung linggo kung saan lilinaw ang isip mo tungkol sa mga desisyon moving forward. Okay? Congrats po. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Four of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, meron kang tinutumbok na milestone sa buhay. Halimbawa, gusto mong makabili na ng bahay or makapagpatapos ng mga anak sa college o kaya makabayad sa utang or mabenta na yung property o kaya makalipat na ng ibang bansa. Meron kang big, big, big goal sa buhay mo. Pero sayang to kung hindi mo lalaksan ang loob mo. Okay? You really need to really fight for your dreams. Walang ibang gagawa niyan para sa'yo kundi ikaw. Kaya kung pinapanghinaan ka ng loob ngayon, kailangan mong paalabin sa puso mo yan kasi sayang yung maaring kaching-kaching na maaari mong makuha sa goal na ito eh. Kaya panahon na talaga dito, Capricorn, to really stand up and fight for this goal para maabot mo na yung successful life na gusto mo for yourself. Syempre, hindi ito instant, di ba? Matrabaho ito. Talagang gugugol ka ng oras, tapang, at pasensya dyan. Pero importante, gumagalaw ka, kumikilos ka para maabot siya. Ayaw mo naman sigurong mabuhay sa full regret or puro panghihinayang, di ba? O pagsisisi. Sa panahon talaga to for you to take action and fight. Okay? Clarify natin. The Four of Wands is being clarified by, oops, you have, okay, tumitila po ng mga cards. You have the Knight of Cups. Okay, sabi dito, panahon na para buksan mo ang sarili mo sa kung ano yung kaya mo i-offer pagdating sa mga hahabulin mong milestone. Example, meron kang day job ngayon, tapos kapos pa rin siya, yung sweldo niya, pambayad ng bills ng bahay. So iniisip mo, ay, ano pa ba yung kaya kong i-offer na next sideline or next pagkakakitaan para sumuwak sa pambayad sa bills. So, kung balak mo talaga maging stable ang pamilya, stable ang buhay mo at maabot yung milestone, you need to make sure that you're exerting the effort needed para ito yung maganap. Example, pangarap mong maging artista. Nag-audition ka ba? Kumikilos ka ba? Nag-effort ka ba para ipakita sa kanila na, hello, gusto ko po mag-artista, kunin nyo ako. Paano papasok yung offer kung hindi mo rin i-offer ang sarili mo sa endeavor na yon? Okay? You need to show the universe na handa kang magbigay para maabot yung milestone. 'Di ba ang runner naman, ang marathon, hindi ka naman makakarating sa finish line kung hindi ka tatakbo, 'di ba? So, kailangan mong pagpawisan tumakbo para ito yung maganap. Okay? Very clear 'yan. Isa-isip mo this time, Capricorn. In the area of your near future, meron kang the Five of Cups. Sabi dito, sa future, maaring 5 days from now,
5 months from now or 5 years from now, pwede rin. Sabi dito na kung ano man yung mga bagay na natapos before o yung mga walang pinatunguhan or parang nawaglit sa kamay mo or nawala totally, lagi mo nang isipin na ay siguro para sa ikakabuti ko yun. Kaya hindi ko nakuha, kaya hindi nagtagal, kaya hindi ko siya napakinabangan ng mahabang panahon. It's because hindi pala para sa akin yun. Natapos na, natapon na eh. Wala lang saysay, di ba? So, i-pivot mo na yung mga mata mo and embrace the new opportunities na naghihintay para sa'yo. Yung dalawang cup, ito yun, no? Yung yes card sa negotiation, sa interview, sa agreement, sa kontrata, ito yun. Yung dalawang cup na yan. So, sinasabi talaga dito ng yung Spirit Guides Capricorn, maglagak ka ng maraming effort, time, atensyon sa mga may potensyal, sa mga meron ka mapapala. Huwag mo nang balikan yung alam mong hindi sigurado o kaya yung alam mong hindi mo na kayang balikan pa. It's time for you to pivot your life and chase new opportunities, new blessing. Okay? Huwag ka nang manghinayang sa mga bagay in the past. Hindi talaga para sa iyo yun, kaya huwag mo nang balik-balikan pa. Okay? The Five of Cups being clarified by the Eight of Swords. Yes, kapag talagang binitawan mo na yung past, doon ka talaga tunay na makakaramdam ng kalayaan. Kaya parang feeling mo nakatali ka eh. Feeling mo wala kang magawa, feeling mo wala kang solusyon or hindi umaandar ang buhay mo. It's because umaasa ka pa rin sa hindi nakaasa-asa yung past mo. Lagi mong binabalikan yun. Sana makabalik pa ako doon. Sana okay pa yun. Buti pa noon, okay pa ako dati. Kaya ka stuck eh. Kasi you're not choosing to move on. Pero sabi dito, para mawala yung kadena at saka stuck energy sa buhay mo, you need to really embrace something new. Palayain mo ang sarili mo sa mga kadena ng past and move on para lumaya ka na. At maharap mo na ng freely, magaan, maluwag yung meron sa kinabukasan. Okay? In your challenge, meron kang arrogance and unmasking the truth. Yes, sabi dito, kailangan buwagin mo lahat ng ilusyon. Lahat ng peke, lahat ng mali, lahat ng mga maling akala or tamang hinala, buwagin mo yan. Let's face the truth and nothing but the truth. Kasi yung truth, yan talaga yung magpapalaya sa'yo at magbibigay sa'yo ng magandang, totoong realidad sa buhay. Example, tungkol sa relasyon na yan, akala mo mamahalin ka, pero yun pala, ilusyon lang yun. Talagang hindi siya magbabago sa panahon na para harapin yung totoo sa relasyon na yan. O kaya sa trabahong ito, akala mo mapopromote ka pa, pero yun pala, you realize, teka, parang wala naman napapromote sa department namin for the past 20 years, so aasa pa ba ako? So, you really need to unmask, tanggalin mo yung maskara ng ilusyon para maharap mo yung buhay mo at makapag-decide ka na. Okay? You also have arrogance, sabi dito, naku, wag masyadong mayabang o mataas ang pride, mataas ang ego. Kapag nagkamali, aminin. Kapag kailangan baguhin, baguhin. Learn to admit and learn to accept criticism, accept mistakes para ma-direct mo ng tama ang buhay mo. Okay? In your challenge, meron kang the Justice card. Si Justice card, sila sabihan ka dito, Capricorn, na wag pabigla-bigla sa iyong desisyon. Every action should be fact-checked, should be double-checked, should be legit. Okay? Kailangan dito may pinanghahawakan ka muna bago ka humakbang or bago ka pumayag sa isang bagay. Example, meron kang pinsan, niyaya ka na, huy, pinsan, tara sa Batanes, may trabaho daw doon, punta tayo. Ikaw naman, sure ba yan? Mahal kaya pamasahe sa Batanes? Sure ba yung trabaho na yan? So, kailangan meron kang pinanghahawakan na totoo na magagamit mo para kapitan na bago tayo umaksyon, i-make sure muna natin na totoo yan. Legit ba yan? Ganyan. Ganon din sa mga impormasyon na nakakalap mo. Halimbawa, yung kapatid mo lumapit sa'yo. Huy, ano Capricorn, sabi daw ng kapitbahay natin, ganito ka daw. Ikaw naman sumugod ka kaagad, may kasama pang sulo sa kapitbahay mo at talaga ng giyera ka doon. So, kailangan tanungin mo muna before jumping into conclusion na, kapatid, totoo ba yan? Totoo ba yan narinig mo o hindi? Pagmuni-munihan mo muna, balansehin mo muna bago ka gumalaw para hindi ka makagawa ng mga maling bagay. Okay? Itong linggong ito, make sure na everything is right, everything is true before making action. Okay? The judgment, the justice cards being clarified by
The Seven of Pentacles. Yes, sabi dito, para hindi mapurnada o hindi maapektuhan yung mga iniingatan mo at pinoprotektahan mong bagay na tinatrabaho mo every single day, you need to make the right decision every time. No, pag muni-munihan, balansehin. Example, sa negosyo mo, alam mong tsinatsaga mo yan para lumago, lumaki, mag-expand, lumaki yung tubo, lumaki yung kita. Pinaghihirapan mo yan eh. Kaya every now and then, dapat iniisip mo muna, teka, tama ba to? Baka naman masira ang negosyo ko dito. Teka, pag ba to ginawa ko, ano yung maapektuhan? So, whatever you're trying to build endlessly or seriously, kailangan iniingatan mo to. Kaya panoorin mo lagi at bantayan mo lagi yung bawat action mo at yung mga pinipirmahan mo o kaya yung mga kausap mo, kailangan i-make sure mo na totoo yan at legit para hindi ka, alam mo yun, mahirapan along the way. Okay? In your fortune, meron kang begin now. Take your first step. Sabi dito, humakbang ka na para sa katuparan ng pangarap mo. You can offer something. You can provide something. Kahit serbisyo man yan, tulong, or trabaho, kailangan ipakita mo na kaya mong i-offer yung isang bagay para bumalik sa'yo yung magandang outcome. Ganon din, di ba, pag nagkatanim ka ng palay o ng root crop, kailangan i-offer mo yung effort mo, energy mo para magbunga yan. Okay? Parang ganon. You also have ascending the mountain, keep going forward. Yes, abante-abante lang. Huwag susuko, huwag panghihinaan ng loob, kayang-kaya mong ipanalo tong bagay na ito. In your fortune, meron kang Queen of Cups. Sabi dito ng yung Spirit Guides Capricorn, time na for you to really acknowledge what you feel. Narinig ko, panalo ka, tanggap ka, approved ka, kaya walang pagsidlan yung kaligayahan sa puso mo. Na parang, yes, yung hiniling ko before dumating na, yung pangarap ko dumating na. Kaya keep on fighting. Huwag matakot, huwag umurong, ilaban mo yan. Kasi kayang-kaya mo siyang mapanalunan, kayang-kaya mo siyang makamit sa life mo. Ramdam ko dito, sabi ng yung Spirit Guides, kung talagang mahal mo yan, kung talagang importante sa'yo yan, hindi mo yan susukuan, hindi mo yan aatrasan. Kaya ilaban mo yung pangarap mo, ilaban mo yung kaligayahan mo, ilaban mo yung magfulfill sa life mo. Okay? Queen of Cups. The Four of Wands. Yes. Meron kang 4-4 here. You are divinely protected, Capricorn. Angel number 4 is your divine protection. Congrats po. So, Four of Wands, clarifying our Queen of Cups, sinasabi dito na you will celebrate soon. No? Nakita ko yung celebration for the family. Maaring pregnancy ito. Baka meron na mabubuntis tungkol sa mga minanifestin nyo. Or you're gonna buy that new house. Or bayad na yung tuition fee ng anak. Or may nakagraduate na sa mga anak. Or meron sa inyo approved na ang visa, makakalarga na kayo. Definitely, sobrang sayan mo at ng pamilya mo dahil meron kayong isa-celebrate na milestone this time. Congrats po. I-claim mo to. Maliit man na milestone o malaki, worth celebrating yan dahil biyaya yan from God Himself. Okay? So, congrats. Claim mo yan, para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang work through your fears. Sabi dito, labanan mo lahat ng takot mo, maging mas matapang ka palaban, mag-decide at kumilos. Okay? You also have a look at the bigger picture. Lawakan mo daw ang isip mo, lawakan mo daw ang mindset mo para makita mo kung ano yung dapat gawin. Kasi kapag limitado lang nakikita mo, limitado lang din ang option eh. Kaya lawakan mo ang pananaw, lawakan ang mga mata para makita mo kung ano yung posibilidad na pwede mo yakapin. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Hermit card. Sabi dito, kapag naliligaw, learn to find your peace. Find your solitary. Isolate ka pag minsan-minsan. Go for long walks, jogging, exercise, yoga, no? Kasi diyan lilinis yung isip mo eh, para mahanap mo yung tamang solusyon or tamang sagot sa mga tanong mo. Alam ko may takot ka, may duda ka sa journey mo forward, pero ang aasahan mo talaga sarili mo eh. Kaya patibayin mo ang sarili mo, maging malakas ka, at ipaglaban mo yung pangarap mo. Kailangan clear sa life mo this time kung ano ba talaga ang gusto ni Capricorn. Kasi kung malabo pa sa'yo yung purpose mo o yung gusto mong gawin, baka paligoy-ligoy ka eh. So, kailangan matumbok na natin this time kung ano ba talaga ang gusto natin. Okay? The Hermit card. The King of Swords. Yes, you need to really decide. You really need to make up your mind. Dapat matalas ang isip mo ngayon at buo sa isip mo lahat ng gagawin.
no? Kailangan ikaw yung uri ng tao na lalaban ka, kikilos ka, you know kung ano yung mga bagay na hadlang sa buhay mo, ano din yung mga bagay na dapat nang bitawan, dapat layuan para mas luminis at luminaw yung journey forward sa pangarap mo. Sabi dito kapag pag hindi ka kumilos, hindi mo daw mahahanap yung para sa iyo talaga. Kaya panahon na to get out of your comfort zone, harapin yung dapat harapin para makita mo kung ano ba yung dapat kong ipanalo para makuha lang siya. Okay? Congrats po. Isa-isip mo to, importante ito. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have moon changes in your life. Makakaasa ka daw ng pagbabago sa life mo moving forward. Congrats po. You also have grapes, time to go out and have fun. Yes, talagang celebration to. Very, very happy kayo ng family members mo. Panahon na para mag-celebrate at magsaya. Congrats po. You also have May. Meron po ba kayong special occasion kapag Mayo? Halimbawa, birthday ng kapatid, anniversary, or kung ano mang okasyon sa Mayo. Kung meron po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron po kayong milestone sa buwan ng Mayo. Congrats po. You also have Cain, pay attention to your health. Sabi dito, Capricorn, matutong magpahinga, matulog, importante ang mental health mo, kaya alagaan ang sarili. Okay? Especially sa pagkain, sa pagpupuyat, sa exercise, begin to look after yung mga bagay na yan. Okay? Ang outcome ni Capricorn for March 1 to 8, you have, wow, the 10 of Pentacles. Woo! Napakaganda nito. Kung ano man tong planong balak mong ituloy, kung ano man tong planong tinatapangan mong gawin, sabi dito, it will lead you to a long-term prosperity. Nung una, para sa sarili lang to eh. Kayang-kaya mong iangat ang sarili para makaipon, magkaroon ng sariling pera, sariling pagkakakitaan, pabili mo na yung mga gusto mo. Pero yung outcome natin, sinasabi dito na hindi lang ikaw ang talaga namang makikinabang sa laban na yan, kundi pamilya mo din, yung loved ones mo. This is all about you having long-term abundance, long-term stability for you, for your kids, for your angkan, ganyan. Kitang-kita ko dito na generational eh. Hindi lang ngayon ang epekto nito eh, kundi pangmatagalan. So, congrats kung naman tong opportunity or blessing na dumating sa'yo. Kapitan mo to, maging seryoso ka dyan para tumagal ka dito at magkaroon talaga ng long-lasting sa buhay mo. Okay? Clarify natin yan. The 10 of Pentacles is being clarified by, tumilapon. The 6 of Swords. Yes, talagang, moving forward ka na. Parang iiwanan mo na yung dating buhay mo na nagdarahop, naghihirap, kapos na kapos, puro kalbaryo. Pero dito, dahil sa kumapit ka sa plano mo, pinanindigan mo siya, tumapang ka, ayun, naging stable ang buhay. Naka-move forward ka na, next level na. Next level ka na kung saan tahimik, maayos, maaluwan, magaan, hindi ganon kaproblemado tulad dati, no? So ngayon, strive forward Capricorn. Kung talagang gusto mong mag-progress ang buhay mo forward, you really need to think about something long-term sa life. Okay? Kayang-kaya mo yan palaguin, kayang-kaya mo yan patagalin, at paabante ka na, sulong na, bagong buhay na ito. Okay? Sa Capricorn, yan po ang inyong March 1 to 8. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.